Samantala, kaugnay pa rin po ng paglindol sa Visayas, makakausap naman po natin si Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Ramos. Ivan, magandang hapon pa. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Good afternoon, Yusek. Yes, unang-una, syempre magtatanong ho tayo, may mga pinsala ho at casualties na tayong naitala? Opo, may pantayo. Isa lang yung bata. Kung ako ipangalan, kung ano edad nito at saka anong gender. Nangyari ito sa Taysan, Taysan, Taysan Negros Oriental. Isang bata, daganan ng pader, yung pader ng yung hollow blocks na yan. Kaya may isang casualty tayo na rin. Okay, so confirmed na patay po yung bata, ano? Opo. Alright. Meron pa ho ba tayo? Go ahead, sir. Yung nasira naman sa Negros Occidental naman, yung San Carlos City, sa nito sa probinsya ng Negros Occidental. Meron doon maliit na mall. Ang pangalan niya ay Unitac Store. Nagbasag-basag yung mga salamin at may konting crack sa mga wallets. So far, wala naman nasugatan o may ibang casualty sa San Carlos City, Negros Occidental. Alright, by the way, itong Negros Occidental ay facing Cebu. Yung Oriental ay facing Cebu, Occidental facing Iloilo. Okay, ano po ang ating ginagawa so far ngayon? Nag-mobilize na po ba tayo ng ating mga teams? Sa ngayon, nandyan na yung ating 302nd Infantry Brigade ng Army, yung Philippine National Police at saka yung local responders ng Office of Civil Defense, lalo na dyan sa San Carlos City at saka yung Taysan, hanggang dyan sa Dumaguete. So, itong mga munisipyo na nandyan sa gilid ng dagat, yung coastal areas, from San Carlos City, Gihulngan, Bais, Himalalot, Siaton, hanggang sa Dumaguete City ay pinag-iingat. Kaya ang alert level nagbigay ng PhilVox ay alert level number 2. Ibig sabihin, hindi naman ito evacuation immediately. Okay. O umakyat lang tayo ng konti dahil hindi naman ito tsunami, minor sea level changes. Ito ang terminology ng PhilVox. Minor sea level changes as a result of the earthquake. Pero definitely, kailangan po nating mabigyan ng sapat na kaalaman din, ano, yung ma-notify yung mga nandyan po sa may tabing dagat din. Opo, at may information na tayo ngayon dyan. At ito, maganda naman ang reaksyon ng ating mga kababayan dahil yung every quarter na yung nationwide. Alright. Kaya lalo na yung estudyante at saka yung mga nagmomolin doon, orderly naman yung paglabas nila kanina. Kaya wala tayong casualties, lalo na dyan sa San Carlos City ng Negros Occidental. Maraming... Ito ang yung bata na tiyambahan dyan sa Taysan. Alright. Yusek, thank you very much po sa update na yan. Maraming salamat po ni Iwan. Opo, makikibalita po kami sa inyo maya-maya lamang. Alright, kaugnay pa rin yan, partner. Meron pa rin tayong makakausap naman, ano, si Dr. Sam Ramos na nasa Iloilo ngayon at naranasan din nila, syempre, yung paglindol doon. Magandang hapon sa iyo, Doc Sam. Doc? Alright, mukhang... Dr. Ramos? Wala pa, no? Anyway, susubukan natin mamaya ulit kontakin si Doc Ramos. Ito yung isa sa mga lugar kung saan, syempre, naranasan ng lindol. Yung sinasabi kasi kanina, 10 seconds, no? Alam mo kung malakas yan, Oo. Parang eternity na yan. Ika nga nila pag talagang niyayanig yung kung saan ka man nakaupo, nakatayo. Pero so far, wala pa namang reports na may massive damages, and that's reassuring. Pero syempre, hindi pa natin masabi dahil wala pang 2 oras ang nakalilipas mula nung mangyaring lindol.